Kailangan nang aminin na humaharap na ang bansa sa isang krisis. Ito ang iginiit ng ilang senador sa pagpupulong ng Protect Committee ngayong araw. Yan ang umarangkadang balita ni Angela Babad. If we do not admit that there's a crisis in the Middle East affecting our OFWs and their families, affecting the prices of our petroleum products, energy, food prices, transport, and displacing millions of Filipinos, the agencies will not act with urgency. Aminin na nasa ilalim na ng isang krisis ang bansa. Ito ang sentimiento ng ilang senador sa pagpupulong ng Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o Protect Committee ngayong araw. Ayon kay Senator Loren Legarda, mahalagang magkaroon ng konkretong tugon ng mga departamentong namamahala sa mga sektor na direktang naapektuhan ng krisis. Isinusulong naman ni Senator Bam Aquino ang pagdedeklara ng State of National Emergency para matugunan ng epekto sa bansa ng tensyon sa gitnang silangan. Halos isang buwan na po na nasa krisis ang ating bansa. Ramdam na po ng pamilyang Pilipino ang mabigat na epekto ng pagtaas ng presyo ng bilihin bago pa nangyari ang krisis na ito. Pakiwari ko po, panahon nang magdeklara ng State of National Emergency at marami po sa amin ganun din ang pakiramdam. Kailangan ng pamahalaan ng mas malawak na kapangyarihan upang agad-agad na matugunan ang krisis na ito. Kinuwestiyon naman ni Legarda at ng ilang senador ang hindi pagdalo sa pagpupulong ni Secretary Sharon Garin. Gayon din ang congressional approval umano na hinihintay ng DOE para magamit ng PNOC ang pondo nito. Sinasabi nyo, yung letter na sa inyo Tapos nag-break kayo. Double jeopardy, hindi pwede yun. Sorry, hindi po kami papayag nun. Kung alam po namin hindi kami mag-break, tama po ang chair. Tinan mo nga, mag-break. Gusto nyo Holy Week, magtrabaho tayo dito I can't think of anything more important than this hearing convened by the chair. And if the other cabinet members are here, why could the most important department not be present? Dumating naman ang kalihim kinatanghalian para sumagot sa iba't ibang katanungan ng mga senador. Kaugnay nito, nauna namang inihayag ni Palace Press Officer Claire Castro na wala pang oil crisis sa bansa. Ito rin ang sentimiento ni Energy Secretary Garin. Anya, mataas ang presyo ng petrolyo pero sapat pa ang supply ng bansa hanggang Mayo at tuloy-tuloy pa ang pagdating nito. Samantala, nasa mahigit 2,630 na repatriation request naman ang natanggap ng Department of Migrant Workers. Ayon kay DMW Secretary Hans Kakdak, nasa 1,837 sa mga ito ang nabigyan na ng libreng tiket ng pamahalaan. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.